So, ang mangyayari, ASEC, from Task Force El Nino, magiging Task Force La Nina kayo once na pumasok itong phenomenon na ito. Tama ba? Yun yung nabanggit ni Ma'am Annalisa kanina eh. Opo, kasi based dun sa executive order, yung executive order number 53 na nag-reactivate at nag-reconstitute sa task force, ENSO, El Nino Southern Oscillation. So, both El Nino and La Nina po yung ima-manage ng task force. So, siguro once i-declare na ng Pag-asa na pumasok na yung La Nina, papalitan na yung pangalan ng task force to Task Force La Nina. Ayun, klaro. So, ngayon, ang sabi po kanina ni Ma'am Annalisa, by August, baka ma-experience na natin tong La Nina. So, ano yung ibinigay na directives ni Presidente bilang paghahanda dito sa inaasahan natin na panibago na namang phenomenon? Ito yung nung nasa Isabela ang Pangulo last week. Actually, nung Tuesday last week nasa Isabela siya. May nabanggit siya sa tinatawag na Integrated Water Management Project. So kasi pag iniisip natin kapag pagbabaha lamang, ang unang pumapasok is flood control projects. Pero dapat sinasabi ng Pangulo na dapat synergistic yung mga proyekto. Actually nung nandun sa nasa Malacanang press corps si DPWH Secretary Bonoan at si Yusek David ng DENR at saka si Nia Admin Gillian, sinabi nila dapat na magkakatugma o complementary yung mga proyekto ng mga ahensya na patungkol sa water management. So ang dam, for example, hindi lang naman siya reservoir o imbaka ng tubig. So, it serves the purpose of irrigation and power generation among other things. Pero water impounding din siya para hindi magbaha doon sa mga low-lying area. So, that's one. So, yun po yung sinasabi ng Pangulo na kapag gagawa kayo ng project, hindi lang dapat single purpose, kundi multi-purpose. So, yan po ang ginagawa. So, isa sa mga directive ng Pangulo is yung pagdadagdag sa water impounding facilities, which among other things is a high dam or a low dam. Meron din namang catchment system na iba't iba ang design, whether for aquaculture, whether for saluhan lang talaga ng tubig. At tapos yung malaking component na nabanggit ko nga doon sa DPWH briefing sa Malacanang is yung flood control project. Naku, narinig ko, Maricel, yung tirada mo kanina doon sa mga nagtatapon ng basura. Diba, nakakainis? So, inaayos, diba? Yun nga kasi actually, yun yung magiging reminder natin sa publiko pag dumating na po ang La Nina at nagsimula na pong bumaha. Actually ngayon, kaunting ulan lang bumabaha na, no? So, ang DENR, ang mga LGU, pati ang mga volunteer groups, araw-araw pong naglilinis, nagki-clear ng ating waterways, na mga estero po at na mga ilog natin, kiniklear nila of basura. Pero ang MMDA naglagay po ng trash trap po sa mga floodgate natin at saka sa flood management system natin para po masala yung mga basura. Pero kung araw-araw po o kahit araw-araw po nilang nililinis yung mga floodgate, yung mga waterway from litter, from basura, kung araw-araw din naman pong may nagtatapon sa hindi wastong lugar, wala pong mangyayari sa efforts, di ba?